So, finally, bili ka na ni gold ang $5,000 per ounce. So, grabe, ang bilis ni gold, no? Yung 0.01 mo na lot size, kaya niya sunugin yung account mo. So, sobrang volatile niya ngayon. That is why kailangan sobrang pinag-iisipan mong mabuti bago ka nag-e-entry. Kailangan ng matinding patience dito, hindi na yung katulad dati yung pabara-bara. Kasi ngayon, isang mali mo lang kahit malaking lot size, kaya niya sunugin yung account mo. So, both gold and silver is back to rally. So, as you can remember, nung nakaraan, nung Thursday, Friday, di ba bumagsak siya ng bonggang-bonggang-bongga. Bumagsak siya ng mga 9,000 pips. And as per Market Watch, na binabasa ko fundamentally sa mga news, sabi dito, it's more of like technical than fundamental. So, meaning, naging drop na yon was more of about because of the technical factors. Because fundamentally speaking, si gold pa rin talaga is in demand. And marami pa ring mga fundamental factors who are actually supporting gold. Such as yung mga uncertainties na nangyayari ngayon, yung tariff war, yung interest rate, yung retirement ni Jerome Powell, which is the Fed chairman, yung mga geopolitical tensions and mga war sa Middle East, and the overall economy of USD still not stable. Especially yung inflation is hindi pa rin under control. So yung mga factors na yon are still supporting gold. That is why fundamentally speaking, bullish pa rin talaga si gold. So what happened last week was more of like technical. Nag-take profit lang yung mga institutions and yung mga retail traders. That is why nagkaroon siya ng massive drop. And sinabay nila yung announcement ng possible replacement ni Jerome Powell na Fed chairman. So kung mapapansin nyo, yung technical last time was na-exhaust yung presyo ng mga around $5,590 per ounce sa gold. Eh, nag-drop siya sa support. Bumagsak siya hanggang 4,400, which is yun yung previous na all-time high last October. And then, nagkaroon ng clear bounce doon. And then right now, nag-rally na agad paakyat si gold. So, ito yung naging entry natin from the time na nagkaroon siya ng... Ayan. So, nasa dito tayo sa 1-hour time frame sa gold. Ayan. Mapapansin natin, dito sa 1-hour time frame, nagkaroon siya ng massive drop. Ito yung nabanggit ko last time sa inyo na 9,000 pips. And then, nag-bounce siya dito sa support, which is this is the previous all-time high from here. This one. Ito siya nag-bounce sa previous all-time high sa noong October. And after niya mag-bounce doon, ayan, nagkaroon tayo ng 3 white soldiers dito. Nireject niya, nagkaroon ng reaction yung market during the bounce. And then right now, nagkaroon siya ng 3 white soldiers. And then, na-break niya itong ating downward trend channel. And then, ayan, nag-create siya ng another upward trend channel this time. That is why nagkaroon tayo ng ganitong entry. And itong entry na ito yung natin in entry. So, masok tayo. Earliest na pasok natin was mga around 4.6. Next is yung 4.8. So, right now, nasa 3,500 pips na tayo running profit. Pero nag-take profit na tayo kanina nito, 7,000. So, kinuha na natin itong $7,950 for today just to secure, and then iniwan natin yung mga ibang entries natin dito. So, you can also do that, guys. Pwede kayo mag-partial profit. So, I hope dun sa mga hindi nakapag-take profit last time na nag-drop, na nagsisisi at hindi nyo tinake profit yung mga profit nyo, I hope na you have learned your lessons. Always take your profit. Kasi, but then again, pwede naman kayong mag-partial profit tapos set nyo lang to break even. Para instead na, say for example, bumagsak siya, at least naka-partially, nakakuha ka na ng profit doon. And hindi ka magkakaroon ng loss kasi nag-break even ka, diba? So, that's the most ideal na parang gawin dito kasi kung hindi kayo magpa-partial profit, you cannot predict the market like what happened last time, diba? Though we were expecting that it's gonna go down, but kailan, diba? Most especially this coming Friday, magkakaroon tayo ng non-farm payroll. Though possible, favorable sa gold yung maging resulta ng NFP, but it's very risky pa rin, diba? Most especially Friday is always pullback day. So better to take your profit kahit partial. So ako, I have 2 accounts na tinitrade ko. I also have here my MT4. Here. Sa MT4 ko, nag-take profit na rin ako guys ng 38,000. Ayan. Earliest entry ko dito was 4,704. Which is this one. Ito. Ito 4,704 ang entry natin dito. Sa risk-reward ratio na 1:2. 1:2 risk-reward ratio. Ayan. So, happy na ako sa 38,000. So, if in any case na ito, say for example, this one, yung entry natin dito, saan tayo? Gold, ayan. If ever man na bumagsak yung chart, yung market dito, balikan nyo to, mas nakasecure na tayo, may mga SL na yan, guys. Naka-break even na yan. And also, ayan, may SL na yan, guys. Ayan o. May SL siya.
Lahat ng entries ko may SL. And nakapag-partial profit na tayo ng 38,000. So kung bumalik man yung market, bumagsak siya ulit dito, okay lang kasi may 38K na ako 'di ba? Happy na ako dito, 'di ba? So gano'n siya guys. Para makapag-partial profit kayo guys, ganito yung gawin mo. Slide to the left nyo lang yan, tapos meron ditong check. Kunin nyo lang yung lot size na gusto nyo. Say for example, gusto ko na i-take profit yung 0.2. Click mo na yung 0.2 and then close mo yun. Ganun na siya guys. Tapos may iwan ditong 0.1. So ngayon, the question is, ito hanggat nire-respect niya itong ating trend line, upward trend na to, there's a high chance na akit pa yan tuloy-tuloy hanggang dito sa ating resistance. Otherwise, ang pinaka magiging trigger mo lang dyan is kapag ito, binrake itong trend channel na to, or itong trend line natin, itong upward trend line natin. Pag ito binasag niya, possible babagsak yan. So, be careful kayo dito. So, ayan lang guys. I hope meron kayong mga natutunan today. And sa mga nagtatanong, kasi dami ko nakikitang mga comments na, ano pinagsasabi nito? Hindi ko naiintindihan mga sinasabi mo. So, I know guys na marami pa rin mga hindi nakakaalam about trading. Mga metals, gold, silver. So, just to explain with you guys, ang ginagawa ko is more on trading ng mga digital assets. Say for example, bumibili ka ng mga gold, iniipon mo siya, and then you're waiting na gumanda yung presyo, tumaas yung presyo ng gold na yun. And then eventually, pwede mo siyang maging investment, possible, pwede mo siyang ibenta kapag nangangailangan ka. So that's physical asset. That's physical gold. However, in this case, yung ginagawa ko, it's not physical, it's more of like digital lang. So bumibili tayo ng gold digitally, bibili tayo sa mababang presyo, and ibebenta natin sa mataas na presyo. Buy low, sell high tayo. So, the good thing about this kind of industry is that you can also sell. Hindi lang puro buy. So say for example, nakita mo yung market is going down. Pwede ka pumosisyon ng sell. And then eventually, kapag mas bumaba pa yung presyo, pwede mo na siyang i-close and then you will make profit from there. So that's the good thing about this digital trading. Kasi pwede kang bumili sa bababang presyo, ibenta mo na mataas, or bumili ka or magbenta ka sa mataas na presyo and then i-close mo siya sa pinakamas mababang presyo pa. So both uptrend market, downtrend market, you can make money. That's the good thing about here. Kasi with physical asset, kapag bumagsak ang presyo ng gold, you cannot make money from there, diba? So, yun yung difference niya. So, paano ako nakakapag-participate dito? Meron kasi tayong mga tinatawag ng mga brokers. So, yung mga brokers na yun, sila yung, kumbaga yung middleman para makapasok ka sa ganito. So, magagawa ka ng account sa broker account na yun, sa broker na yun, and then sila yung tutulong sa'yo na maghanap ng ka-trade mo. Say, for example, ako, buyer ako. Yung broker maghahanap ng seller, so meron na tayong transaction doon kasi meron ng buyers and sellers. So, ang kinaganda rin kasi sa mga brokers, meron siya tinatawag na leverage. Yung leverage is, pwede mong i-multiply yung pera mo. Say for example, hindi mo afford na pumasok sa market kasi ang minimum dyan si $100,000. So, ang ginagawa ng broker is, o sige, maliit lang yung pera mo, bibigyan ng leverage. Yung 10,000 pesos mo, gawin natin yung 100,000 pesos. Yung 2,000 pesos mo, gawin natin yung 2,000 pesos. 200,000 pesos para makapag-participate ka sa market and mas malaki yung potential na pwede mong kitain. Pero syempre, pag mali yung ginagawa mo, nilagay mo 10,000 pesos or 20,000 pesos dyan, pwede masunog agad kapag hindi mo siya naiintindihan. However, kapag galingan mo, talagang inaral mo, then pwede ka pumaldo, syempre, malaki pwede mong kitain dyan. So, yun po tinatawag na leverage. Kasi meron siyang multiplier, may times 2, may times 3, times 100, times 1,000, times 2,000. So, imagine mo yung pera mo magka-times 2,000 siya, di ba? So, ganun kalakas ang power ng mga brokers. So, meron kasi silang mga liquidity provider. Yung mga liquidity provider nila is yung mga malalaking bangko din. Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank. So, yung mga international banks na sila nagbibigay ng liquidity. Meaning na liquidity is yung pera, yung available na pera na papahiram sa'yo para makapag-leverage ka. So, mostly mga nagpa-participate dito, syempre, yung mga malalaking bangko, mga gobyerno, hedge fund, wealth maker, mga investors. So, kumbaga sila talaga yung mga malalaking pera ang tinatrade dyan. Tayo, kumbaga, gatuldok lang tayo sa market. So, once na maling buy and sell lang natin, pwede tayong kainin nung mga tinitrade nila. So, yung mga yun, wala naman paki sa atin. Wala naman sila paki sa nararamdaman natin kung maubos natin yung 2,000, 20,000, 10,000, 100,000 natin. Kasi yung sa kanila, bilyon. So, basically, yun po yung ginagawa ko. Sana na-explain ko siya ng kahit paano naintindihan nyo siya. So, kung gusto niyo siyang mas intindihin, so you will be able to make money even though you're just using your phone, you're at home, you're spending time with your family, na hindi mo kailangan pumunta sa office para sa 695 pesos na sahod. Eh, pwede ka naman pala kumita ng ganun din in just a small period of time so you can spend more time with your family. Bakit hindi? So ako, gagawin ko lahat talaga para lang magkaroon ng skill na ganito. Kasi this kind of skill is high-paying skill and sobrang priceless niya kasi ang mabibigay nito sa'yo, oras. So, yun lang guys. See you again tomorrow!